Tahimik lang sa Elaine habang nag-aabot ng kape sa sala. Pero nang marinig niya ang pangalan ni Andrew, parang may malamig na tubig na ibinuhos sa likod niya. Pre, malas talaga, sabi ni Caleb habang natatawa ng pilit. Buti na lang daw hindi nabuo yung maling sperm na naiturok. Imagine, kung nabuo yun, sa'yo yun, Andrew. Sumagot naman si Andrew na may halong inis. Kaya nga, ayoko pang magkaanak ngayon. Parang nawala ang tunog sa paligid. Umuugong ang tenga ni Elaine. Andrew, sperm, maling na iturok. Nanlamig ang mga kamay niya. Nabitawan niya ang kutsarita sa platito. Pero walang nakapansin. Nakayuko lang siya. Pilit kinokontrol ang paghinga. Kung hindi kay Caleb, kung kay Andrew. Dahan-dahan siyang umatras palayo sa sala. Bawat takbang ay parang lulubog ang sahig. Pagdating sa kusina, kumapit siya sa gilid ng mesa. Nanginginig. Naaalala niya ang mga pagsusuka, ang pagkahilo, ang delay. Hindi na buo. Pagsisinungaling na sabi ng doktora sa voice. Pero bakit ganito ang pakiramdam niya? Gabing iyon mag-isa sa kwarto at nanginginig niyang kinuha ang pregnancy test na matagal niya nang tinatago. Ilang minutong tila 1 oras ang lumipas. 2 guhit. Napaupo siya sa sahig. Napahawak sa tiyan. Si Sir Andrew ang ama. Bulong niya at luhaan. Sa isang pribadong ospital sa Makati, tahimik na nakaupo sina Caleb, Andrew at Kevin sa labas ng silid ng kanilang kaibigan. Hindi sila sanay sa ganoong klaseng katahimikan. Walang tawanan, walang biruan, walang yabangan tungkol sa negosyo o bagong sasakyan. Puro buntong hininga lang. Sa kabilang side ng pader nakaratay si Marco, ang pinakamakulit sa kanilang grupo noon. Siya ang laging nangunguna sa mga lakad. Unang magyayaya ng out of town at huling umuuwi tuwing may inuman. Pero ngayon, nakipaglaban siya sa cancer. At hindi lang basta cancer. Pre, mahinang boses ni Kevin habang nakatingin sa sahig na makintab. Sabi ng doktor, kahit gumaling daw si Marco, malabo na raw siyang magkaanak. Parang may mabigat naman na bagay na bumagsak sa dibdib nilang tatlo. Si Andrew na laging kalmado at kontrolado, ngayon ay nakasandal sa pader. Nakapikit. Ang jaw niya ay mariing nakadiin. Tila pinipigilan ng emosyon. Si Caleb naman ay parehong kamay ang nakahawak sa buhok niya. Ang bata pa natin, bulong niya. Hindi pa nga kami tapos mag-enjoy sa buhay. Ganito na agad. Lumabas ang doktor makalipas ang ilang minuto at kinausap sila. Maayos ang tono, pero malinaw ang mensahe. May pag-asa si Marco na mabuhay. Pero maaaring tuluyan na siyang mawala ng kakayahang magkaanak dahil sa treatment. Pagkaalis ng doktor, walang nagsasalita agad. Hanggang si Andrew ang unang bumuntong hininga. We always think we have time, sabi niya na malamig pero may bigat. Time to build companies. Time to travel. Time to fall in love. Time to have kids. Tumingin siya sa dalawa. Pero wala palang kasaguraduhan. Si Kevin na kilala sa pagiging happy-go-lucky ngayon ay seryoso. Ano bang pwede natin gawin? Wala naman tayong kontrol sa ganitong bagay. Meron? Biglang sabi ni Caleb. Napalingon ang dalawa sa kanya. Magpa-freeze tayo ng sperm. Sandaling natahimik ang hangin sa pagitan nila. Insurance, dagdag ni Caleb. Pilit na nagpapakalma sa sarili. Habang bata pa tayo, habang healthy. At least may mangyari, di ba? May option tayo in the future. Napaisip si Kevin, parang ang bigat pakinggan. Pero may sense. Si Andrew hindi agad sumagot.
Nakatingin lang siya sa glass window sa dulo ng hallway, kung saan tanaw ang city light sa gabi. Matagal siyang nanahimik bago tuluyang nagsalita. "Gawin natin?" sabi niya. "Not because we're ready to be fathers, but because we don't want regrets later." Ilang linggo matapos yon, sabay-sabay silang nagpunta sa isang high-end fertility clinic. Pribado, deskrito, walang media, walang usisa ng iba. Para kay Andrew at Kevin, praktikal na desisyon lang iyon. Parang pagkuha ng insurance policy o pag-invest sa stocks. Future security. Pero para kay Caleb, iba ang bigat. Sa kotse pa uwi, tahimik siya habang nagmamaneho si Andrew. Sa likod naman nakaupo si Kevin. Busy sa phone pero paminsan-minsan ay sumusulyap sa rear view mirror. "Pre, okay ka lang?" tanong ni Kevin. Tumango si Caleb pero halatang may iniisip. "Alam niyo namang only child ako," sabi niya. "At alam niyo rin kung gaanong ka-traditional ang parents ko." Nagkatinginan sina Andrew at Kevin. "Gusto na nila ng apo," diretso niyang sabi. "Like, soon." Napailing si Kevin. Grabe, pressure yan. Every dinner, every family gathering, same topic. Mapait na ngiti ni Caleb. Business is good. Life is good. Pero lagi nilang sinasabi, kulang pa rin kung walang apo. Tahimik lamang si Andrew pero nakikinig. "Hindi pa ako handang magpakasal." Dugtong ni Caleb. "Hindi pa ako handa magka-relationship na panghabang buhay. Pero gusto ko na silang mapasaya." Doon lang nagsalita si Andrew. "Anak is not a business deal, Caleb." "I know." Mabilis sa sagot niya. "Pero hindi rin naman ibig sabihin na hindi ko mamahalin. I just need a different way." Naging tahimik ulit ang sasakyan, pero ngayon ay mas mabigat. Sa gabing iyon, hindi pa nila alam na ang simpleng desisyong ginawa nila, isang insurance lang sana para sa kinabukasan, ay magiging simula ng isang kwento na magbubuklod at magwawasak sa buhay nilang tatlo. At sa hindi inaasahang paraan, may isang babaeng hindi pa nila kilala ang madadamay sa pangakong iyon. "Bro, sigurado ka na ba talaga dito?" Nakatayo sina Andrew at Kevin sa balcony ng kondo ni Caleb. Parehong may hawak na baso ng alak. Sa ibaba kumikislap ang mga ilaw ng syudad. Pero mas maliwanag ang tensyon sa pagitan nilang tatlo. Tahimik si Caleb habang nakatingin sa malayo. "Oo," sagot niya ng diretso. "Matagal ko na tong iniisip." "Pre," sabi ni Kevin, "magkaibang pag-freeze ng sperm sa actual na pagkakaroon ng anak." "Alam ko." Mabilis ang sagot niya. "Kaya nga gusto ko nang gawin." Napabuntong hininga si Andrew. "Hindi ka pa nga ready sa commitment sa relationship. Anak pa kaya?" "Di ko naman kailangan ng asawa para maging tatay." Matigas na sabi ni Caleb. "May pera ako. May oras ako. At higit sa lahat, may dahilan ako." Alam na ng dalawa ang tinutukoy niya, ang mga magulang ni Caleb. Lumaki siya sa pamilyang sobrang tradisyonal. Lumang apelyido, lumang paniniwala. Sa tuwing may family dinner, laging may tanong na, "Kailan ka magbibigay ng apo?" Noon ay natatawa lang siya. Ngayon, hindi na. "May nakita na akong klinik," dugtong niya. "Legal, maayos ang proseso. Surrogate mother ang magdadala ng baby." Tahimik si Andrew saglit bago nagsalita. "At yung babae? Sigurado ka bang hindi siya napipilitan?" "May screening," sagot ni Caleb. "May kontrata. May bayad na sapat para mabago ang buhay niya." Napatingin si Kevin sa kanya. Hindi pera lang kailangan ng isang tao para sa ganitong bagay. Sandaling nanahimik si Caleb, pero buo ang loob niya. "Gusto ko na maging tatay." Sa kabilang dulo naman ng lungsod, ibang mundo ang ginagalawan ni Elaine.
Maaga siyang nagising sa tunog ng ubo ng nanay niya. "Mama, dahan-dahan lang," sabi niya habang inaabot ang baso ng tubig. Payat na ang matanda, maputla at hirap huminga. "Kailangan na talaga ng operasyon," sabi ng doktor noong nakaraang linggo. Pero ang halaga, para kay Elaine na isang kahera sa maliit na grocery, imposible. Paglabas niya ng ospital noon, parang gumuho ang mundo niya. Hanggang sa may nakapagsabi sa kanya, isang dating katrabaho, tungkol sa isang fertility clinic na naghahanap ng surrogate mother. "Malaki bayad," bulong na to. "Legal, aalagaan ka." Sagot nila lahat. Noong unay na insulto sa Elaine, "Hindi ko kaya yan." Pero gabi-gabi naririnig niya ang pag-ubo ng nanay niya. Nakikita niya ang reseta, ang bills, ang takot. Kaya ngayon nakaupo siya sa loob ng isang malamig at mabangong opisina ng klinik, kaharap ang isang maayos, manamit na coordinator. "Hindi mo makikilalang sperm donor personally," paliwanag na to. "Anonymous. Pero dumaan sa kompletong medical at genetic screening." Inabot sa kanya ang isang folder. Sa loob ay may profile, edad, height, blood type, educational background, at isang litrato. Hindi malinaw ang kuha. Parang galing sa company event. Nakasuit ang lalaki. Matangkad, maayos ang tindig. May seryosong mukha pero may dating. Siya ang ama? Mahina niyang tanong. "Isa sa top candidates," sagot ng coordinator. "Successful, healthy, good genes." Hindi alam na Elaine kung bakit parang may kumirot sa dibdib niya habang tinitingnan ang larawan. Hindi niya kilala ang lalaki. Hindi niya alam ang ugali nito. Hindi niya alam kung mabait ba ito o masungit. Ang alam lang niya, kapag pumayag siya, dadalhin niya sa sinapupunan ng anak nito. "Magkano po ulit?" Tanong niya at nanginginig ang kamay. Sinabi ng coordinator ang halaga. Napapikit sa Elaine. Sapat iyon para sa operasyon ng nanay niya. Sapat para sa gamot. Sapat para makipagsalamuha sila ulit. Pagmulat niya ng mata ay may luha na sa gilid nito. "Gagawin ko po." Kinagabihan, mag-isa sa Elaine sa maliit na lang kwarto. Tulog na ang nanay niya. Tahimik niyang tinitingnan ang litrato ng lalaking hindi niya kilala. Ang lalaking posibleng maging ama ng batang dadalhin niya. "Pasensya na," bulong niya sa dilim. "Hindi ko ginagawa to para sa pera lang. Para to kay mama." Sa kabilang panig naman ng syudad, si Caleb ay nakangiti habang kausap ang klinik sa phone. Inaayos ang schedule. Hindi niya alam kung sinong babaeng papayag magdala ng anak niya. At sa Elaine naman, hindi alam na ang lalaking nasa litrato na inakala niyang ama ng magiging sanggol ay simula pa lamang ng mas magulong kapalaran na naghihintay sa kanya. Malamig ang loob ng fertility clinic, hindi lang dahil sa aircon, kundi dahil sa katahimikan na parang may bigat. Nakasuot sa Elaine ng manipes na hospital gown habang nakaupo sa gilid ng kama sa procedure room. Puting kortina, stainless steel na mga gamit, amoy disinfectant, lahat sobrang linis, sobrang ayos, pero hindi nito mapakalma ang kabog ng dibdib niya. "Relax ka lang, Elaine," malumanay na sabi ng nurse habang chinecheck ang blood pressure niya. "Sandali lang to." Tumango siya, pero hindi niya kaya magsalita. Nanlamig ang mga kamay niya kaya pinagdikit niya ang mga palad niya sa hita para hindi mahalata ang panginginig. Sa isip niya, paulit-ulit ang tanong, "Tama ba to?" Naaalala niya ang nanay niya sa ospital. Nakahiga, payat. Hirap ngumiti pero pilit pa rin. "Anak, huwag mong pilitin ang sarili mo kung hindi mo kaya," sabi nito noon. Pero kaya ba talaga niya? Pumasok ang doktora. Naka-mask at naka-gloves. Professional ang kilos, pero halata ang pag-iingat sa bawat galaw. "Ready ka na, Elaine?"
Tanong na to. Huminga naman siya ng malalim. Opo. Hindi niya alam kung saan siya titingin habang pinapahiga siya at inaayos ang posisyon niya. Nakapikit na lang siya. Pilit kinokontrol ang paghinga. Sa sandaling yon, hindi siya isang babae na may pangarap. Hindi siya anak. Hindi siya sa Elaine. Isa siyang katawan na may misyon. Habang inihahanda ang procedure, may luha ng tumulo mula sa gilid ng mata niya papunta sa unan. Ganito pala yun? Walang humawak sa kamay niya. Walang nagsabing magiging okay din ang lahat. Puro instructions lang. Puro clinical terms. Makakaramdam ka lang ng kaunting discomfort? Sabi ng doktora. Napatikom ang labi ni Elaine. At nang magsimula ang proseso, doon niya naramdaman ang bigat ng desisyon niya. Hindi naman sobrang sakit, pero may kirot. May kakaibang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Mas masakit pa ang nasa puso niya kesa sa katawan. Para ito kay mama. Mahina niyang bulong sa sarili. Para ito sa operasyon niya. Para mabuhay siya. Paulit-ulit niyang sinasabi yon sa isip niya. Parang dasal. Pero sa gitna ng procedure, isang tanong ang sumingit. Hanggang saan ang kaya kong isakripisyo? Tahimik ang buong kwarto maliban sa tunog ng makina at may hinang instructions ng medical team. Para kay Elaine, pakiramdam niya ang layo-layo niya na sa dating buhay niya. Hindi alam kung sino ang ama ng batang posibleng mabuo sa kanya. Hindi alam kung anong klaseng pamilya naghihintay sa sanggol na iyon. Ang alam lang niya, hindi sa kanya ang batang iyon. At iyon ang pinakamasakit. Sa kabilang side ng one-way glass, nakatayo ang doktora sandali matapos ang procedure. Tanggal ang mask, pero hindi ang kaba sa mukha niya. Sa mesa sa likod niya may ilang maliit na lalagyan ng mga labels. Maayos dapat ang sistema. Organized. Double-checked. Pero kanina, may saglit na kalituhan. Nasaan yung isa? Tanong ng assistant kanina. Pabulong pero halatang nag-aalala. Wait lang, ito ba yon? Sagot ng isa pa. Sandali lang yon, ilang segundo. Pero sapat para magduda ang doktora. Ngayon, hawak niya ang clipboard. Paulit-ulit tinitingnan ang codes, ang initials, ang schedule. Hindi dapat nagkamali. Hindi pwede. Pinahid niya ang pawis sa noo kahit malamig ang paligid. Doc, okay na po ba lahat? Tanong ng nurse. Tumingin siya sa procedure room kung saan nagpapahinga na sa Elaine. Walang kaalam-alam. Oo, sagot niya. Pero hindi buo ang kumpiyansa sa boses niya. Sa loob-loob niya ay may kumikirot na takot. Paano kung hindi niya tinapos ang inisip niyang yon? Dahil sa kabilang kwarto, si Elaine ay tahimik na umiiyak. Iyakap ang tiyan. Pinatatatag ang sarili. Hindi niya alam na hindi lamang emosyon ang mabigat sa araw na yon. May isang pagkakamali na tahimik na nabuo. At ang magiging kapalit nito ay buhay na hindi na nila kayang bawiin. Mahigpit ang yakap na Elaine sa envelope na may laman ng paunang bayan habang palabas siya ng klinik. Maaliwalas ang araw sa labas. Pero pakiramdam niya mabigat ang hangin. Tapos na. Isang hakbang na lang at makakapagsimula na ang paggaling ng nanay niya. Pero sa bawat hakbang palayo, parang may parte sa kanya na naiwan sa loob ng gusaling iyon. Hindi niya napansin na sa taas, sa likod ng tinted na bintana, may isang taong halos hindi mapakali. Ang doktora. Paulit-ulit niyang chine-check ang records, ang codes ng sample, ang schedule ng pasyente, at doon niya tuluyang nakita ang hindi niya gustong makita. Magkaibang code, magkaibang donor. Hindi pwede. Balong niya at nanginginig ang kamay habang hawak ang papel. Ang sperm na naituro kay Elaine ay hindi mula kay Caleb. Kay Andrew iyon. Naupo siya. Parang nawala ng lakas ng tuhod niya. Ilang segundo siyang nakatulala bago napahawak sa noo. Isang pagkakamali. Isang maling label. Isang buhay ang pwedeng mabuo dahil doon. Doc,
Tanong ng assistant na halata namang kinakabahan na rin. Ano pong gagawin natin? Napapikit ang doktora. Tawagan niyo siya. Ngayon na. Habang nasa jeep sa Elaine pa uwi, tumunog ang luma niyang cellphone. Unknown number. Hello po? Miss Elaine, from the clinic po ito. Bigla namang kumabog ang dibdib niya. Opo. May ilang segundong katahimikan sa kabilang linya bago nagsalita ang doktora mismo. May maliit po kaming problema sa procedure kanina. Nanlamig ang batak na Elaine. Po, ano pong problema? Pinili ng doktor ang mga salita niya, pero ramdam ang tensyon. May possibility po na mali yung donor sample na nagamit. Parang may humila sa lupa pababa. Hindi ko po gets. Hindi po yung intended donor na iturok sa inyo. Diretso nitong sabi. At kung sakaling mabuo ang pregnancy, hindi po yan para sa original na client. Hindi agad nakapagsalita sa Elaine. Naririnig niya ang ingay ng kalsada, ang busina, ang tawanan ng mga tao. Pero parang malayo lahat. Ano pong ibig sabihin yan? Mahina niyang tanong. Kung mabuo ang bata. Sabi ng doktora na mas mahina ang boses. Mas mabuti pong i-terminate agad ang pregnancy. Sasagutin po ng clinic ang lahat. Parang may sumampal sa kanya. Abortion? Bulong niya. Dahil mali po ang sperm na naiturok. Legal complications po kasi. Pinatay ni Elaine ang tawag. Hindi niya alam kung paano siyang nakauwi. Buong gabi siya nakaupo sa gilid ng kama ng nanay niya. Hawak ang kamay nito habang tulog. Tinititigan niya ang mukha ng ina, ang mahinang paghinga. Para dito ko ginawa yun. Tapos ngayon sasabihin sa kanya na ipalaglag o sakaling may mabuo. Napahawak siya sa tiyan niya kahit wala pang malinaw na senyales. Sa kabilang banda ng lungsod, tahimik na nakaupo si Caleb sa opisina niya nang tumawag ang clinic. Sir, may kailangan po kaming ipaalam. Ikinwento ng doktora ang nangyari. Bawat detalye, bawat pagkakamali. Tahimik lamang si Caleb habang nakikinig. So, hindi akin? Tanong niya sa huli. Hindi po. Sa kaibigan niyo pong si Andrew ang sample. Napahawak si Caleb sa sentido. Alam ba niya? Hindi po. Tahimik ang linya. Sir, legally, huwag niyo munang sabihin kay Andrew. Putol niya agad. Pero sir, hindi pa nga natin alam kung buntis ba yung babae. Sabi niya at pilit na kalmado. Baka unnecessary panic lang. Ako nang bahala. Pagkababa ng tawag, napasandal siya sa upuan. Halo ang nararamdaman niya. Ginhawa na hindi siya may responsibilidad. At takot sa gulong pwedeng mangyari. Andrew will kill me. Bulong niya. Pero mas pinili niyang manahimik. Sa isip niya, simple lang. Kung walang mabubuo, walang problema. Hindi niya alam na sa desisyon niyang manahimik, mas lalo lang lumalim ang gulong paparating. Tahimik ang opisina ng doktora pero ang isip niya ay parang may bagyong umiikot. Nakaupo siya sa harap ng computer. Paulit-ulit na tinitingnan ang medical file na Elaine. Blanco pa ang resulta. Masyado pang maaga para makumpirma kung may nabuo. Pero hindi iyon ang problema niya. Ang problema, ang pagkakamali. Isang maling sample, isang maling injection, isang posibleng buhay, at isang lisensyang pwedeng mawala. Napahawak siya sa noo. Ilang araw na siyang halos hindi makatulog. Bawat tunog ng phone napapapitlag siya. Bawat email, kinakabahan siya at baka may reklamo na. Pero wala. Dahil ang taong may pinakakarapatang magreklamo, si Andrew. Walang kaalam-alam. Huminga siya ng malalim at denial ang numero ni Caleb. Hello? Doc? Sagot agad nito. Pinili niyang patatagin ang boses. Sir, may update po.
Sandaling katahimikan. Buntis na ba? Wala pa pong confirmation, sagot niya. Pero base sa initial monitoring, mataas ang chance na hindi nag-take ang embryo. Ilang segundo ulit na tahimik. So, hindi nabuo? Tanong ni Caleb na may halong pag-asa. Pinikit ng doktora ang mata bago sumagot. Most likely, hindi po. Isang kasinungalingan. Ramdam niya ang bigat nito sa dibdib. Pero mas mabigat para sa kanya ang takot na maimbestigahan. Masira ang pangalan niya. Mawala ang career na pinaghirapan niya ng matagal. Sa kabilang linya, narinig niya ang malalim na buntong hininga ni Caleb. Oh, thank God. Pero sir, dagdag niya, we will still need to monitor. Just in case. Yeah. Just keep me posted. Pagkababa ng tawag na pasandal ang doktora sa upuan, nanginginig ang mga daliri niya. Isang problema ang pansamantalang na itago. Pero may isa pang mas malaking problema. Hindi na niya makontak sa Elaine. Sa isang maliit na terminal ng bus sa probinsya, nakaupo sa Elaine habang mahigpit ang hawak sa bag niya. Katabi niya ang nanay niya na mahina pero nakangiti. Dahil sa wakas, may pambayad na sa operasyon. Hindi na siya bumalik sa dati nalang boarding house. Hindi na rin siya sumagot sa mga tawag mula sa klinik. At higit sa lahat, pinalitan niya ang SIM card niya. Habang tinitingnan niya ang lumang cellphone na patay na ang signal, pakiramdam niya parang pinutol niya ang isang bahagi ng nakaraan niya. Anak, okay ka lang ba? Mahinang tanong ng nanay niya. Ngumiti siya ng pilit. Opo, ma. Pagkatapos ng operasyon niyo, magiging maayos din ang lahat. Pero sa loob-loob niya, may takot na hindi niya masabi. Simula nang tawagan siya ng doktora at sabihing ipalaglag kung sakali mang may mabuo, hindi na siya mapalagay. Gabi-gabi napapahawak siya sa tiyan niya kahit wala pang malinaw na pagbabago. Isang gabi mag-isa siya sa CR nang inuupahan nilang maliit na kwarto malapit sa ospital. Nakaupo siya sa gilid ng kama matapos sumuka dahil sa hilo. Pinunasan niya ang bibig at dahan-dahan na paupo sa sahig. Please, bulong niya. Hindi niya alam kung kanino. Huwag naman sana. Pero kahit na may takot, may isang bagay siyang sigurado. Hindi niya kayang ipalaglag. Hindi niya alam kung bakit. Hindi naman niya anak ang dapat na batang yun. Hindi siya ang ina sa papel. Wala siyang karapatan. Pero sa tuwing naiisip niya ang posibilidad na may nabubuong buhay sa loob niya, may kakaibang proteksyon na bumabalot sa puso niya. Napayakap siya sa sarili habang tahimik na umiiyak. Hindi ko kaya, bulong niya. Kahit sabihin nilang mali, hindi ko kaya. Sa labas ng bintana may mga ilaw ng sasakyan na dumadaan. Tuloy ang mundo. Tuloy ang buhay ng ibang tao. Pero para kay Elaine, pakiramdam niya mag-isa lang siya sa dilim. Hindi niya alam na sa kabilang dulo ng syudad, ang mga lalaking konektado sa batang posibleng dinadala niya ay natutulog ng payapa. Walang kaalam-alam sa katotohanan. At ang doktora naman, nakatingin sa kisame ng kwarto niya. Gising pa rin. Inuusig ng konsensya. 3 tao, 3 sekreto, at isang kasinungalingan na unti-unting lalago, kasabay ng isang buhay na pilit pinili ni Elaine na protektahan. Bitbit ang isang lumang maleta at isang plastic envelope ng mga papeles, nakatayo sa Elaine sa harap ng napakalaking gate. Matangkad, itim, may gold na detalye. Sa loob ay tanaw ang malawak na bakuran at isang modernong mansyon na parang pelikula. Hindi siya sanay sa ganitong lugar. Dito po ba yung trabaho? Mahina niyang tanong sa guard. Oo, ikaw ba si Lina? Sagot nito. Saglit naman siyang natigilan bago tumango. Lina, iyon ang pangalang ginagamit niya ngayon. Hindi na Elaine. Mas safe, mas mahirap hanapin. Pinapasok siya at inalalayan papunta sa main door. Habang naglalakad siya sa sepentadong daan, napatingin siya sa paligid.
Maayos na hardin, fountain sa gitna, at malalaking bintana na kumikislap sa araw. Parang ibang mundo, naisip niya. Pagkapasok niya sa loob, lalo siyang nandiit. Marble ang sahig, mataas ang kisame, at may chandelier sa gitna ng sala. Ikaw ba yung bagong helper? Napalingon siya sa isang babaeng nasa early 40s. Maayos manamit, mukhang house manager. Opo, mahina niyang sagot. In-interview ka na sa agency, diba? Stay in ka dito. General cleaning, konting luto, at minsan mag-aabot ng kape sa boss. Tumango sa Elaine. Opo, kaya ko po. Isang tao lang naman ang amo mo. Tahimik at laging busy. Huwag mo nalang istorbohin kung hindi kailangan. Hindi niya alam kung bakit. Pero may kakaibang kaba sa dibdib niya. Pwede na ho ba akong magsimula ngayon? Tanong niya. Ngumiti naman ang manager. Actually, may good news ka. Pinayagan ng boss ang advance sa sahod mo. Po? 6 months ka agad. Diretso sa bank account mo. Nanlaki ang mata niya. Halos hindi siya makapaniwala. Sapat na yon para sa nanay mo, hindi ba? Dagdag pa ng manager. Bigla namang napayuko sa Elaine. Opo, maraming salamat po. Sa loob-loob niya ay parang nabunutan siya ng tinik. May pambayad na sa ospital. May gamot na si mama. May pag-asa. Pero may kapalit. 6 na buwan. 6 na buwan kailangan niyang itago ang sarili. Kinahapunan pinakita sa kanyang maliit na kwarto sa likod ng bahay. Maayos na rin. May sariling CR, may kama, may cabinet. Mas maayos pa kesa sa dati niyang tinutuluyan. Habang inaayos niya ang gamit niya, napahawak siya sa tiyan niya. 2 linggo na mula sa procedure. Minsan nahihilo siya, minsan nasusuka. Hindi niya alam kung nervyos lang ba o hindi pa siya nakapagpa-check ulit. Takot siyang malaman. 6 na buwan lang. Bulong niya sa sarili. Pagkatapos nito, aalis na ako. Kahit buntis pa ako, makakahanap ako ng paraan. Planado niya na ang lahat. Mag-iipon, aalis bago lumaki ang tiyan. Magpapanggap na may uuwian sa probinsya. Kaya niya to. Para sa nanay niya, para sa batang maaaring nasa loob niya. Lina, napapetlag siya sa tawag. Nasa kusina siya noon at inaayos ang tray ng kape. Opo, sagot niya at hindi pa nakatingin. Dad mo sa study. Paglingon niya, parang tumigil ang mundo niya. Nakatayo sa may pinto ang isang matandang lalaki. Naka-long sleeves na nakatupi ang manggas. Maayos ang buhok, seryoso ang mukha. Siya, ang lalaki nasa litrato sa clinic folder. Nanlamig ang kamay ni Elaine sa hawak na tasa. Hindi pwede. Hindi pwedeng siya yun. Pero malinaw ang mukha, ang tindig, ang mga mata. Hindi siya nagkakamali. Bagong helper? Tanong nito, diretso ang tingin sa kanya. Opo. Hirap niyang sagot habang iniiwas ang tingin. Andrew, sabi nito na parang pagpapakilala pero walang masyadong emosyon. Hindi niya kayang sabihin ang pangalan niya. Baka manginig ang boses niya. Tumangulang siya. Pakidala yung kape sa study. Sabi nito bago tumalikod. Naiwan siyang nakatayo. Hawak ang tray, nanginginig. Siya ang amo ko. Siya ang... Hindi niya naituloy ang isip niya. Hindi niya alam na ang lalaking iniiwasan niya makilala noon pa man ay ngayong kaharap niya na araw-araw. At mas hindi niya alam na sa mansyong ito, sa ilalim ng iisang bubong, unti-unting lalapit ang mga landas nila. Dala ang isang lihim na pareho nilang hindi pa alam. Eksaktong 6:00 ng umaga ay gising na sa Elaine. Tahimik ang buong mansyon. Pero sanay na siya sa ganoong klaseng katahimikan. Mas madali siya nakakakilos kapag tulog na ang lahat. Mas kaunti ang tanong, mas kaunti ang kaba. Sa kusina, maingat siyang gumagalaw.
Sinisigurado niyang tama ang timpla ng kape. Hindi masyadong matapang, hindi rin maputla. Natatandaan niya ang bilin ng house manager. Black coffee, no sugar, no cream. Habang kumukulo ang tubig, napahawak siya sandali sa gilid ng counter. Nahilo na naman siya. Okay lang to. Umaga lang. Bulong niya sa sarili. Mabilis siyang bumawi. Hindi pwedeng magkasakit. Hindi pwedeng magpahinga. O magpahina. Dinala niya ang kape sa study room kung saan madalas nagtatrabaho si Andrew kahit maaga pa. Bahagya siyang kumatok. Sir, kape po. Pasok. Mahina niyang tinulak ang pinto. Nandoon naman si Andrew sa likod ng malaking desk. Nakatutog sa laptop. May kausap na headset. May mga papeles na nakakalat sa mesa at halatang kulang sa tulog. May bahagyang eye bags at hindi pa maayos ang buhok. Nilapag niya ang tasa sa tabi. Hindi niya napansin. Sanay na siya. Paglabas niya, may kakaibang kirot sa dibdib niya. Hindi niya alam kung bakit siya nasasaktan sa simpleng hindi pagpansin. Siguro dahil alam niya kung sino ito. Siguro dahil masyado siyang maraming alam tungkol sa lalaki ito na wala namang alam tungkol sa kanya. Tanghali na pero hindi pa rin lumalabas si Andrew sa study. Nasa kusina si Elaine. Nakatingin sa tray ng pagkain na inihanda. Grilled chicken, gulay, at sabaw. Hindi na naman kakain. Bulong ng isang kasambahay. Ganyan talaga si Sir. Kapag may project, wala nang paghinga. Napatingin sa Elaine sa orasan. 2:00 na. Tahimik siyang umakyat at kumatok ulit. Ngunit walang sagot. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at nakatulog si Andrew sa desk. Nakasandal sa upuan. May headset pa rin sa tenga. Pero patay na ang call. Saglit siyang natigilan. Sa unang pagkakataon, inibos ang nakita niya. Isang pagod na tao. May bahid na lungkot ang mukha nito kahit tulog. Parang hindi laging may pasan. Dahan-dahan siyang lumapit at hininaan ang aircon. Kinuha niya ang jacket na nakasabit sa likod ng upuan at marahang inilagay sa balikat nito. Hindi niya napigilang magsalita ng mahina. Sir, kain po muna kayo. Mamaya. Akala niya tulog pa rin ito. Pero gumalaw si Andrew. Anong oras na? Paos ang boses. 2:00 na po. May lunch po sa baba. Bahagyang kumunot ang noon nito. I'll eat later. Baka po sumakit ang tiyan ninyo. Hindi niya napigilang sabihin. Napatingin ito sa kanya. Medyo iritado. I said later. Napayuko siya agad. Opo, pasensya na po. Mabilis siyang lumabas. Pero pagkapasara ng pinto, napahawak siya sa dibdib niya. Bakit ba ako nangingialam? Trabaho ko lang naman to. Kinagabihan, pasado 10:00 na, pero bukas pa rin ang ilaw sa study. Habang nagliligpit si Elaine sa kusina at hindi siya mapakali. Buong araw, halos kape lang iniinom ni Andrew. Nag-init siya ng sabaw at dahan-dahang umakyat. Hindi na siya kumatok ng malakas. Marahan lang. Sir, nag-init po ako ng sabaw kahit konti lang. Walang sagot. Nilapag niya ang tray sa side table. Hindi po maganda na walang kain buong araw. Dagdag niya na mahina pero may lambing na hindi niya napansin. Biglang nagsalita si Andrew. Hindi pa rin tumitingin sa kanya. Bakit mo ba ako pinapakialaman? Napahinto siya. Trabaho ko lang po. Hindi mo trabaho ang alalahanin ako. Masakit ang tono nito pero pinigilan niya sa mukha nito. Hindi galit ang nakikita niya. Pagod. At may halong pagkalito. Opo, mahina niyang sagot. Nag-aalala lang po ako. Tumigil ang kamay ni Andrew sa pagtatype. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nila. Lumabas ka na, sabi niya. Pero hindi na kasing talim kanina. Tumango si Elaine at umalis.
Pero matapos magsara ang pinto, napatingin si Andrew sa tray ng sabaw. Mainit pa. May kutsara sa tabi. Ilang segundo siyang nakatitig doon bago niya hinila papunta sa kanya ang mangkok. At kumain. Sa labas ng study, hindi alam na Elaine na lihim siyang ngumiti nang marinig ang mahinang tunog ng kutsara laban sa mangkok. Sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, may nag-aalaga kay Andrew. At kahit hindi niya pa matanggap, may parte sa kanya na unti-unting nasasanay at natutuwa sa presensyang yon. Hindi naman namalaya ni Andrew kung kailan nagsimulang maging parte ng araw niya sa Elaine. Hindi basta may kape sa mesa niya, wala na siyang pakialam. Kung sino ang naglagay, basta malinis ang bahay. Tahimik ang paligid, sapat na. Pero ngayon napapansin niya ng maliliit na bagay. Yung paglalagay ng tubig sa tabi ng laptop niya tuwing mahaba ang meeting. Yung maingat na pag-aayos ng files niya kapag nagkalat siya sa sala. Yung pag-iwan ng prutas sa mesa niya tuwing gabi kahit hindi niya naman hinihingi. Isang umaga, naglalakad siya pababa ng hagdan. Naamoy niya ang bagong lutong pandesal. Hindi siya mahilig sa almusal. Kape lang, sapat na. Pero may kung anong humatak sa kanya papunta sa kusina. Nandoon si Elaine, nakatalikod, inaayos ang plato. Nakapusod ang buhok. Simple lamang ang suot, walang arte. Sir, good morning po. Bati niya agad nang mapansin siya. Tumangulang siya. Anong meron? May pandesal po. Mainit pa. Baka gusto niyo po. Hindi ako nag-aalmusal. Try niyo na lang po kahit isa. Sabi niya na may mahinang ngiti. Masakit po sa tiyan kapag puro kape. Dati, naiinis siya sa ganong komento. Pero ngayon, hindi na. Umupo siya. Tahimik silang dalawa habang kumakain siya. Hindi siya sanay na may kasabay sa kusina ng ganong kaaga. Pero, hindi rin siya nairita. Sa totoo lang, may kakaibang gaan. Lumipas sa mga linggo at mas naging natural ang presensya ni Elaine sa bahay. Isang hapon, nadatnan niya si Andrew sa sala. Hawak ang noo. Sir, okay lang po kayo? Tanong niya. Headache lang, sagot nito. Pero halatang masama ang pakiramdam. Maya-maya napansin niyang namumula ang mukha nito. Sir, parang may lagnat po kayo. I'm fine, matigas sa sagot. Pero ilang oras lang lumipas, nakita niya itong halos hindi na makatayo ng maayos. Dinala niya ito sa kwarto. Inalalayan kahit hirap dahil mas malaki ang katawan nito kaysa sa kanya. Hindi ko kailangan ng yaya. Mahinang reklamo ni Andrew habang nahihilo. Hindi po ako yaya. Sagot niya at pilit na kalmado. Nag-aalaga lang po. Pinunasan niya ang bimpo ang noon nito. Nilagyan ng cold compress. Pinainom ng gamot. Buong gabi siyang nagising-gising. Chine-check ang temperature nito. Sa gitna ng gabi, bahagyang dumilat si Andrew. Nakita niya si Elaine sa gilid ng kama. Nakaupo sa maliit na upuan. Nakayuko habang hawak ang thermometer. Bakit gising ka pa? Paos siyang tanong. May lagnat pa po kayo? Sagot niya. Kailangan ng bantayan. Tahimik siyang tinitigan ni Andrew. Sa dami ng taong nakapaligid sa kanya, empleyado, business partners, social climbers, walang gumawa ng ganito para sa kanya. Walang nagbantay. Walang nag-aalala ng ganito. Lina? Tawag niya na mahina. Opo. Hindi niya alam kung dahil ba sa lagnat o sa pagod o sa biglang dami ng emosyon na matagal niya nang kinikimkim. Bigla niyang hinawakan ang kamay nito. Napatigal si Elaine. Bago pa siya makapagsalita, bahagyang hinila siya ni Andrew palapit. At sa isang sandaling puno ng kahinaan at pagkalito, nahalikan niya ito. Mabilis lang. Pero sapat na para tumigil ang mundo na Elaine. Nanlaki ang mata niya pero hindi siya agad nakaalis. Ramdam niya ang init ng noon nito, ang bigat ng paghinga,
Ang lambot ng sandaling matagal na palang gustong maramdaman ang puso niya kahit hindi niya inaamin. Pagkaraan ng ilang segundo, parang natauhan si Andrew. "Sorry," agad niyang sabi at umatras. "Lagnat lang to. I didn't mean to." Parang may malamig na tubig na bumuho sa dibdib ni Elaine. "Okay lang po," sabi niya pero mahina ang boses. Hindi siya umalis kaagad. Tinapos pa rin niya ang pag-aalaga. Pero simula noon, may nagbago. Kinabukasan, maaga siyang bumaba para maghanda ng almusal. Tahimik siyang kumikilos. Pero magulo ang isip niya. Paulit-ulit sa utak niya ang halik. Hindi niya dapat binigyan ng kahulugan. Hindi siya dapat umasa. About last night, narinig ang sabi ni Andrew mula sa likod. Napaharap siya. "I was sick. I wasn't thinking straight." Diretso nitong sabi. "I'm sorry if I made you uncomfortable." Ngumiti siya ng pilit. Hindi po, sir." Pero sa loob niya, mas masakit pala ang paghingi ng tawad kesa sa halik mismo. Dahil doon niya tuluyang na-realize, hindi siya dapat mahulog. Hindi sa amo niya. Hindi sa lalaking hindi alam na may mas malalim pa silang koneksyon kesa sa alam nito. Pero kahit na anong pilit niya, unti-unti na talagang lumalapit ang puso niya. "Lina, ikaw nang bahala sa pag-aayos ng guest room, ha?" "Opo." Normal na umaga sa mansyon, pero hindi normal ang pakiramdam na Elaine. Habang pinupunasan niya ang salamin, bigla siyang napahawak sa ulo niya. Parang umiikot ang paligid. Huminto siya sandali. Pumikit, tsaka huminga ng malalim. "Huwag ngayon, please. Huwag ngayon." Mula pa noong nakaraang linggo, madalas na siyang nahihilo. Minsan, bigla na lang siyang nasusuka. Minsan naman sobrang pagod kahit kakagising lang. Alam niya na ang sagot. Pero hanggat hindi niya naririnig mula sa doktor, pilit niyang nilalabanan ng katotohanan. Sa CR, sa likod ng kusina, tahimik siyang nagsusuka. Pinunasan niya ang bibig niya, tiningnan ng sarili sa salamin. Namumutla siya. "Okay lang to," bulong niya sa sarili. "Kaya ko pa." Paglabas niya, may pares ang matang nakatitig sa kanya. Si Maribel, isa sa mga mas matagal ng kasambahay sa bahay. Hindi niya alam kung bakit, pero mula nang dumating siya, ramdam niya na ang lamig ng tingin nito. "May sakit ka ba?" tanong nito, pero walang pag-aalala sa boses. Wala po, nahilo lang." "Baka buntis ka." Biro nito, pero may kakaibang tono. Para namang may sumaksak sa dibdib na Elaine. Ngumiti siya ng pilit. "Hindi po." Pero simula noon, mas lalo niyang naramdaman ang presensya ni Maribel. Laging may matang nakatingin. Laging may nakikinig. Hapon na, nagtawagin siya ni Andrew sa study. Pagpasok niya, napansin niyang matagal itong nakatingin sa kanya bago magsalita. "Pumayat ka," sabi nito. Napakurap siya. "Po, hindi ka ba kumakain ng maayos?" Opo, kumakain po ako." Parang namumutla ka lagi. Ngumiti siya. "Okay lang po ako, sir. Sanay lang po siguro sa pagod." Hindi siya tinanggalan ng tingin ni Andrew. May kung anong hindi niya mabasa sa mga mata nito. Pag-aalala o simpleng obserbasyon lang. "Kung may sakit ka, magpatingin ka," sabi nito. "Hindi ako kukuha ng empleyadong mahina ang katawan." Masakit ang salita. Pero hindi niya yon pinansin. "Opo, sir." Sagot niya naman agad. Sa loob-loob niya ay nanginginig siya. Pag nalaman niya, isang buntis sa katulong, siguradong tatanggalan siya. Hindi niya kayang mawala ng trabaho. Hindi pa ngayon. Hindi habang umaasa pa ang nanay niya sa perang pinapadala niya. Hindi habang hindi pa siya sigurado kung paanong haharapin ang mundong may batang darating. Kinagabihan, naglalabas siya sa likod ng bahay nang biglang sumakit ang puso niya. Napaupo siya sa maliit na bangko, pinipigilan ng kirot. "Anong drama na naman yan?"
Napalingon siya at nandoon si Maribel, nakahalukip-kip. Wala po, sagot niya at pilit tumatayo. Hindi ka bagay dito. Diretso nitong sabi. Simula nang dumating ka, ikaw laging napapansin na sir. Nanlaki ang mata ni Elaine. Hindi po totoo yan. Akala mo hindi ko nakikita? Singhal nito. Yung pag-abot mo ng pagkain. Yung pag-akyat baba mo sa study. Yung pag-aalaga mo nung nagkasakit siya. Hindi siya nakasagot. Mag-ingat ka. Bulong ni Maribel. Dito sa bahay, hindi tumatagal ang mga katulong na masyadong malapit sa amo. Umalis ito pero naiwan si Elaine na nanginginig. Hindi lang pala siya nagtatago ng sekreto. May mga matang handang maglantad nito. Gabing iyon, nakahiga siya sa maliit niyang kwarto. Iyakap ang unan. Mahina niyang hinimas ang tiyan niya. Please, kapit lang. Bulong niya. Hindi niya alam kung may nakikinig. Hindi niya alam kung tama bang ginagawa niya. Pero isa lang malinaw. Hindi pa pwedeng malaman ni Andrew. Hindi pa pwedeng malaman ng kahit na sino. Dahil kapag nalaman nila ang totoo, hindi lamang trabaho ang mawawala sa kanya. Pati ang munting buhay na unti-unti niyang natutunang mahalin, maaaring mawala rin. Maaga pa lang, iba na ang vibe sa bahay. Napansin ni Elaine na yung habang nag-aayos siya ng mesa sa dining area, may mga inutusan ng house manager, palinis ng sala, pabango ng hallway, pakintab ng mga baso sa bar cart. Hindi ito yung normal na tahimik lang na araw. May bisita si sir, sabi ng house manager habang chinecheck ang listahan ng gagawin. 2, mga kaibigan niya. Nanlamig si Elaine kahit hindi niya alam kung sino. Pero nung narinig niya ang kasunod na sinabi, si Mr. Caleb at si Mr. Kevin. Parang may humigpit sa dibdib niya. Caleb, yon ang pangalang pilit niyang tinatabunan sa isip. Yung pangalang konektado sa klinik, sa kontrata, sa perang tinanggap niya, sa simula ng lahat. Nagpigil siya ng hininga, pinilit maging normal ang mukha. Opo, sagot niya kahit nanginginig na ang tuhod. Paano ko makilala niya ako? Paano ko maalala niyang picture? Yung profile? Yung mukha ko? Sinabi sa kanya noon sa clinic na hindi siya personally i-meet ng donor. Pero sa picture, maaalala ba kaya siya? O baka nakita rin siya ni Caleb sa profile? Mas lalo siyang kinabahan. Lina, tawag ng house manager. Ikaw ang magsiserve ng drinks mamaya. Formal ha? Ayaw ni sir ng sablay. Tumango si Elaine. Opo. Sa loob-loob niya, ayaw ko na namang sablay. Kasi isang sablay lang, tapos na ako. Bandang hapon may humintong 2 mamahaling sasakyan sa harap ng gate. Mula sa bintana ng kusina nakita na Elaine ng 2 lalaki na bumaba. Ang isa ay mukhang pilyo at confident ang lakad. Parang sanay sa atensyon. Yung isa naman, chill lang. Parang laging may joke sa dulo ng labi. Hindi niya kailangang hulaan kung sino ang alin. Si Caleb, yung pilyo. Si Kevin naman, yung chill. Narinig niya ang boses ni Andrew sa sala. Medyo mas buhay kesa usual. Finally, akala ko hindi na kayo darating. Traffic bro, sagot ni Caleb. Malakas ang tawa. Tsaka busy ka lagi. Kailangan naming i-check kung buhay ka pa. Nandito ako, sabi ni Andrew pero may konting ngiti. Kayo ang laging nawawala. Okay, singit ni Kevin. Punta na tayo sa bar. Uhaw ako. Napapikit sa Elaine. Huminga ng malalim. Kinuha niya ang tray ng drinks, whiskey, tubig at ilang pulutan na inihanda ng kusina. Normal, smile, serve. Uwi sa kusina, tapos. Lumabas siya. Pagpasok niya sa sala, tumigil ang tawa ni Caleb nang makita siya. At doon niya naramdaman yung klase ng tingin na hindi simpleng, helper. Titig na parang naghahalukay ng alaala. Hi miss,
Sabi ni Caleb. Nakangiti pero may pagtataka. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Marino Docayag from Austin, Texas at Nora Valdeweza. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko rin kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Ikaw yung bagong helper ni Andrew? Opo. Sagot na Elaine. Pinilit hindi manginig ang boses. Ako po si Lina. Lina? Hindi, Elaine. Tumango naman si Caleb, pero hindi inalis ang tingin kay Lina. Inulit niya, parang tinatandaan. Parang familiar ka. Nanlamig si Elaine. Siguro po, mukha lang po akong common. Tumawa si Kevin. Bro, lahat naman ng babae familiar sa'yo, tigilan mo nga. Pero hindi tumawa si Caleb. Mas lalo lang niyang tinitigan sa Elaine. Mula ulo hanggang paa na parang may hinahanap sa itsura niya. Nakaramdam naman si Andrew ng kung anong hindi niya maipaliwanag. Napansin niya iyon. Yung sobrang tingin ni Caleb, yung way na parang interesado. Caleb, tawag ni Andrew na medyo malamig. Anong ginagawa mo? Napalingon si Caleb at saka tumawa. Wala bro, nagtataka lang ako. Ang galing mo ah. Ngayon ko lang kumuha ng helper pero tiningnan ulit niya sa Elaine. Ang ganda. Parang may sumikip sa dibdib ni Andrew. Hindi niya alam kung bakit gusto niyang sagutin agad. Pero pinigilan niya ang sarili. Serve lang. Sabi ni Andrew kay Elaine na mas maiksi ang tono. Tumango naman si Elaine at mabilis na nag-serve pero ramdam niyang nanginginig ang kamay niya. Buti na lang at di natapon kahit isang patak. Pagkatapos ay umiwas na siya pabalik sa kusina. Pero hindi siya nakalayo. Wait, Lina! Tawag ni Caleb. Napahinto siya. Nakatalikod. Sorry, sabi ni Caleb. Mas mababa ang boses. Parang sinasadya niyang gawing casual. May tanong lang. Taga saan ka? Naglaki ang mata na Elaine. Bakit siya nagtatanong? Taga-probinsya po. Sagot niya na piniling general. Anong probinsya? Basta po. Pilit niyang ngiti. Hindi po kasi ako sanay sa Maynila. Tumawa si Caleb. Cute. Ilang taon ka na? Caleb. Putol ni Andrew na mas malamig na. Helper ko yan, hindi mo yan date. Nagtaas ng kamay si Caleb. Kunwaring sumuko. Okay. Curious lang naman. Grabe ka naman, bro. Si Kevin ay nakangiti lang habang umiinom. Ayan, nagsiselos na si Andrew. Hindi ako nagsiselos. Mabilis namang sagot ni Andrew, pero halatang defensive. Si Elaine hindi na nakapagsalita. Yumuko na lang siya at bumalik sa kusina. Pagkapasok niya, doon siya huminga ng malalim. Halos nanginginig. Naaalala niya ba ako? O nagkataon lang? Gusto niyang mawala. Gusto niyang magtago. Pero hindi niya pwedeng iwan ang trabaho. At mas lalong hindi niya pwedeng magpakita ng takot. Sa sala, naging mas maingay ulit ang kwentuhan ng tatlo. Business, investments, travel, mga bagay na malayo sa mundo na Elaine. Pero kahit na ganon, napapansin ni Kevin ang kakaibang mood ni Andrew. Mas tahimik siya kaysa usual, mas irritable. Bro, sabi ni Kevin, okay ka lang? Parang iba yata ang timpla mo ngayon. Okay lang, sagot ni Andrew. Pero nakatingin siya sa direksyon ng kusina kahit sarado ang pinto. Si Caleb may pilyong ngiti. Ako? Okay na okay. Interesting yung helper mo, ha?
Bumigat lalo ang tingin ni Andrew. Anong ibig mo sabihin? Wala, sagot ni Caleb. Pero may halong asar. Basta, hindi ka na pala masyadong cold May tao nang nag-aalaga sa'yo dito. Tahimik si Andrew. Ayaw niyang aminin pero oo. Simula nang tumating sa Elaine, may pagbabago. May kumakain na siya kahit papaano. May nagpapaalala na sa kanya na matulog. May tao na sa bahay na hindi siya kinakausap dahil may kailangan. Pero bakit siya naiirita kapag si Caleb ang nagpapapansin kay Elaine? Hindi niya alam. Hanggang sa biglang dumating sa Elaine ulit. May dalang maliit na tray ng pulutan. Sir, dagdag po, sabi niya. Tiningnan siya ni Caleb ulit. Mas masaya ang ngiti. Oy, Lina, ikaw pala ulit. Salamat. Ngumiti naman si Elaine. Yung tipong polite lang. Walang anuman po. Pero habang inaabot niya ang plato, bahagyang nagtagpo ang kamay nila ni Caleb. Hindi sadya, pero enough para mapatingin si Andrew. Parang may kumurot sa sikmura niya. Hindi niya iyon gusto. Hindi niya gusto na may ibang humahawak sa kanya. Sa helper niya. Kahit simpleng aksidente lang. Helper ko lang siya. Pinagalitan niya ang sarili. Bakit ako ganito? Pero hindi tumigil si Caleb. Lina, sabi ni Caleb, pwede ka ba naming i-ask ng favor? Kuha ka ng yelo. Pero ikaw kasi ikaw lang trustworthy. Napilitan naman si Elaine na tumango. Opo. Pag alis niya ay bumulong si Caleb kay Andrew. Uy bro, seryoso? Ang bait niya. At ang cute. Mukhang type ka niya. Tumigil ka nga. Sabi ni Andrew pero hindi na siya tumingin kay Caleb. Nakatitig siya sa pintuan ng kusina na para bang gusto niyang sundan sa Elaine. Tumawa si Kevin. Type siya? Bro, ikaw yung type. Kita mo mukha mo parang gusto mong manakal. Hindi ako. Huwag mo nang i-deny. Sabi ni Caleb na nakangisi. Baka may gusto ka sa katulong mo. Doon na natigilan si Andrew. Parang may tumama sa kanya. May gusto? Hindi, imposible. Pero naaalala niya yung gabing may lagnat siya. Yung halik na hindi niya maintindihan hanggang ngayon. Yung pakiramdam na komportable siya kapag nandyan sa Elaine. Yung pagkain na inuubos niya kasi siya ang nagluto. Yung bahay na mas bahay ngayon. At yung inis niya kapag si Caleb ang nag-aalok ng ngiti kay Elaine. Hindi siya makapagsalita. Si Kevin ngumiti na parang nanalo sa hula. Ayan, tahimik na siya. Pagbalik na Elaine dala ang yelo, pinilit niyang iwasan ng tingin ni Andrew. Pero ramdam niya ang bigat ng tingin nito. Hindi niya mawari kung galit ba or kung ano. Si Andrew naman hindi na halos makinig sa kwento ng dalawa. Ang nasa isip niya lang, bakit siya naaapektuhan? At sa gitna ng ingay ng tawanan at baso, doon niya unang inamin sa sarili niya. Kahit paunti-unti lang, may nararamdaman na siya kay Elaine at hindi niya alam kung anong gagawin niya doon. Mas lumalim ang gabi, mas lumuwag ang usapan. Nasa sala pa rin sina Andrew, Caleb at Kevin. Nakabukas na ang pangalawang bote ng alak at mas casual na ang tono nila. Nakaupo si Andrew sa armchair, habang si Caleb naman nakahiga, halos sa couch. At si Kevin nasa sahig, nakasandal sa sofa. Sa kusina, tahimik na naguhugas ng baso sa Elaine. Pero dinig niya ang halakhakan mula sa sala. Sinubukan niyang huwag makinig. Pero may mga salitang kusa talagang lumalapit sa tenga mo. Pre, naaalala mo ba yung clinic? Biglang sabi ni Kevin. Napatingin naman si Andrew. Anong clinic? Yung sperm freezing? Sabat ni Caleb na may halong tawa. Grabe, parang ibang buhay na yon. Tumigil ang kamay na Elaine sa paghuhugas. Hindi siya gumalaw. Hindi siya huminga ng malalim. Basta nakinig lang. Bakit mo naman naalala? Tanong ni Andrew. Ewan, sabi ni Caleb. Random lang, tsaka
May kwento pa ako na hindi ko pa nasasabi sa'yo ng buo. Anong kwento? Tanong ni Andrew, medyo interesado. Uminom muna si Caleb bago sumagot. May plano sana ako, 'di ba? Surrogacy? Yeah, you mentioned. Sagot ni Andrew. Biglang nawala. Hindi na natuloy, sabi ni Caleb. Kasi nagkaproblema. Nanlamig ang kamay na Elaine. Hindi niya namalayang nakapatay na pala ang gripo, pero hawak pa rin niya ang baso. Anong problema? Tanong ni Kevin. Kunwari hindi alam pero halatang gusto rin marinig ulit. May mali raw sa clinic, sabi ni Caleb. Maling sperm daw ang naiturok sa surrogate. Nanigas sa Elaine. Parang may malamig na hangin na dumaan sa likod niya. Sa sala, natahimik sandali si Andrew. What do you mean maling sperm? Hindi sa akin, diretso sagot ni Caleb. Hindi sa akin yung naturok. Sa'yo daw pala. Parang may nahulog sa loob ng dibdib na Elaine. Si Andrew. Wait, what? Tumaas ang kilay ni Andrew. Yeah, sabi ni Caleb. Parang biro lang ang tono. Ikaw sana ang tatay nun kung nabuo. Natawa si Kevin, pero medyo alanganin. Grabe no, imagine. Sumandal si Andrew at halatang hindi natuwa. So, may babaeng nabuntis dapat gamit ang sperm ko na hindi ko alam? Relax, mabilis na sabi ni Caleb. Sabi naman ng doktora, hindi daw nabuo, buti na nga lang daw. Sa kusina ay napahawak sa Elaine sa gilid ng lababo. Hindi nabuo? Pero bakit ganito ang nararamdaman niya araw-araw? Good, sabi ni Andrew na malamig ang boses. Kung nabuo yun, I would have sued the clinic. Nabigla si Kevin sa tono niya. Grabe ka naman. Grabe, ulit ni Andrew. They used my sperm without my consent for an actual pregnancy? That's not small. Tahimik si Caleb. At saka, dagdag ni Andrew na mas mababa ang boses pero mas matalim. Sasabihin ko talaga sa babae na wag na lang ituloy kung sakali. Parang may tumusok sa puso na Elaine. Wag ituloy. Hindi pa ako ready na magkaanak. Tuloy pa ni Andrew. At hindi ako papayag na may batang lalabas sa mundo na wala sa plano ko, no? Sa kusina, hindi na naririnig na Elaine ang kasunod. Parang may ugong sa tenga niya. Si Andrew ang ama. Si Andrew may-ari ng sperm na maling na iturok sa kanya. Si Andrew ang lalaking unti-unti niyang minahal. At ang lalaking nagsabing ipapa-abort niya kung may nabuo. Napabitaw ang kutsarita ang hawak niya. Malakas sa katahimikan ng kusina. Hey, okay ka lang ba dyan? Sigaw ni Kevin mula sa sala. Oo po. Mabilis sa sagot na Elaine. Pinilit maging normal ang boses. Pero nanginginig na siya. Dahan-dahan siyang umatras palayo sa lababo. Parang lulubog ang sahig sa bawat hakbang. Hindi siya makahinga. Pagdating niya sa maliit niyang kwarto, doon lang siya napasandal sa pinto at dahan-dahang napaupo sa sahig. Humagulgol siya pero walang tunog. Si Andrew ang ama at hindi si Caleb. Hindi kung sino mang estranghero, ang amo niya. Ang lalaking inalagaan niya araw-araw. Ang lalaking may nararamdaman pa rin para sa kanya, pero hindi alam ang totoo. At ang lalaking malinaw na ayaw ng batang iyon. Gabing iyon halos hindi siya makatulog. Pinagpapawisan siya kahit malamig ang aircon. Nahihilo, nasusuka. Pero may isang bagay siyang kailangang gawin. Mula sa ilalim ng kama, kinuha niyang maliit na kahon na matagal niya nang tinatago. Isang pregnancy test. Matagal niya na itong binili. Matagal niya na iyong iniiwasang gamitin. Pero ngayon, kailangan niya nang harapin ang katotohanan. Pumasok siya sa CR, nanginginig ang kamay. Ilang minutong, tila oras ang lumipas. Habang nakatitig siya sa maliit na stick na nakapatong sa lababo. Please, bulong niya. Hindi niya alam kung anong result ang hinihiling niya. Lumabas ang unang guhit. Normal. Ilang segundo pa, lumabas ang pangalawa.
Dalawang malinaw na linya. Parang gumuho ang mundo niya. Dahan-dahan siya napaupo sa sahig ng CR, hawak ang test. Napahawak siya sa tiyan niya. Kusang tumulo ang luha. Si Sir Andrew. Ang ama. Bulong niya. Wasak ang boses. Hindi ito haka-haka. Hindi ito takot lang. Totoo na. At sa ilalim ng iisang bubong, natutulog ang ama ng dinadala niyang bata. Walang kaalam-alam na may buhay nang nabuo dahil sa isang pagkakamali. Isang lihim na kapag nabunyag, sisira sa lahat. Ilang araw nang napapansin ni Andrew na iba sa Elaine. Mas tahimik, mas madalas mapahawak sa pader. Isang beses muntik netong matumba sa hagdan kung hindi niya nahawakan sa braso. Okay ka lang ba talaga? Tanong niya noon. Opo sir, nahilo lang. Pero hindi siya kumbinsido. Ngayong gabi, pasado 11:00 na, galing siya sa mahabang video call sa study. Paglabas niya, nadaanan niya ang hallway papunta sa dating storage room na ngayon ay kwarto na Elaine. May naaalala siyang lumang kahon ng documents na naiwan doon. Kailangan niya bukas. Hindi na siya nag-isip. Dumiretso siya. Bahagya niyang tinulak ang pinto at doon siya napatigil. Nasa gitna ng kwarto sa Elaine, nakatalikod, nagbibihis. Nakabukas ang ilaw. Napalingon ito. Gulat na gulat. Sir, mabilis siyang napaatras. Sorry, I'm sorry, hindi ako kumatok. Isinara niya agad ang pinto. Pero ang puso niya kumakabog. Hindi niya alam kung dahil ba sa hiya o sa biglang alon ng emosyon na hindi niya mapangalanan. Bumalik siya sa kwarto niya pero hindi siya mapakali. Paulit-ulit sa isip niya ang mukha ni Elaine. Yung pagkaputla nito, yung pagod sa mga mata. Yung paraan ng pagtingin nito sa kanya nitong mga nakaraang araw. May gusto itong sabihin, ramdam niya. At mas lalong hindi niya maalis sa isip niya ang mga sinabi ni Caleb tungkol sa nararamdaman niya. Napubuntong hininga siya. Pagkalipas ng ilang minuto, pumalik siya sa kwarto ni Elaine. Ngayon, kumatok na siya. Lina, pwede ba kitang makausap? Ilang segundo bago bumukas ang pinto. Maayos na ang suot ni Elaine. Pero halatang kinakabahan. Opo, sir. May hinahanap lang talaga akong lumang box dito. Sabi niya pero hindi gumagalaw. Nakatingin lang siya dito pero okay lang ba talaga? Tumango sa Elaine. Opo. Hindi. Hindi ka okay. Sabi niya na mas malamanin na ngayon. Ilang araw ka nang namumutla. Hindi ka kumakain ng maayos. Napayo ko sa Elaine. Kaya ko po. Hindi mo kailangang kayanin lahat ng mag-isa. Bigla niyang sabi. Nagkatinginan sila. Tahimik ang kwarto. Naririnig ang mahinang tunog ng aircon. Bakit mo ba ako inaalagaan ng ganyan? Tanong ni Andrew. Mahina pero puno ng bigat. Hindi mo naman ako responsibilidad. Sumagot sa Elaine ng halos pabulong. Kasi mabait po kayo sa akin? Napangiti siya ng bahagya. Hindi ako mabait. Sa akin po, oo. May kung anong pumutok sa pagitan nila. Mga salitang matagal ng kinikimkim. Emosyon na pilit iniiwasan. Lina, mahina niyang tawag. Hindi siya umiwas. Dahan-dahan siyang lumapit. May pagkakataong umatras sa Elaine. Pero hindi siya umatras. Nakatingin lang siya kay Andrew. May kaba, pero wala nang pag-iwas. Sigurado ka? Mahinang tanong niya. Tumango naman sa Elaine. Wala nang ibang salita. Nagtagpo ang mga labi nila. Hindi dahil sa lagnat, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil pareho na silang nadadala ng damdamin na matagal na nilang tinatago. Hindi nila alam kung tama ba o mali. Ang alam lang nila sa sandaling yon, gusto nilang maramdaman na hindi sila nag-iisa. Pagkatapos, tahimik ang kwarto. Nakaupo si Andrew sa gilid ng kama. Hinahabol ang paghinga. Magulo ang isip. Sa Elaine naman, tahimik na nakahiga.
Hawak ang kumot sa dibdib, puno ng halo-halong emosyon. Saya, takot, pag-asa. Biglang may nahulog sa gilid ng kama. Isang maliit na bagay. Napatingin si Andrew at dinampot yun. Isang pregnancy test. 2 guhit. Naniga siya. Lina, mahina pero nanginginig ang boses niya. Ano to? Namuti ang mukha ni Elaine. Akala ko, hindi niya matapos. Buntis ka? Diretso niyang tanong. Hindi naman makapagsalita sa Elaine. Tumango si Andrew. Parang binuhusan ng malamig na tubig. Pero sinabi mong single ka. Sabi niya na mas lumalakas ang boses. Tapos buntis ka? Sir, makinig po kayo. Ginamit mo ba ako? Putol niya. Para ipaangkin ko to? Umiling siya agad at umiiyak. Hindi po ganyan. Then what? Sigaw niya at nasasaktan at nalilito. Bigla ka nalang buntis tapos ngayon, may nangyari sa atin? Hindi niya masabi. Hindi niya kayang ilabas ang buong katotohanan. Ang clinic, ang maling sperm, ang pangalan niya noon. Hindi pa ngayon. At sa pananahimik niya, lalo lang nagalit si Andrew. Lumabas ka, malamig niyang sabi. Sir, lumabas ka sa bahay ko. Parang nabasag ang puso ni Elaine. Tahimik siyang tumayo. Nanginginig, kinuha ang maliit niyang bag. Hindi na siya umiyak ng malakas. Parang naubos na ang luha niya. Paglabas niya ng mansyon, malamig ang hangin ng gabi. Sa loob, naiwan si Andrew. Hawak ang pregnancy test. Wasak ang isip. At hindi niya alam, ang babaeng pinalayas niya ay dala ang anak niya. Bumuhos ang ulan na parang sumabay sa pagguho ng mundo na Elaine. Hindi niya alam kung gaano na siyang katagal naglalakad. Basa na ang buhok niya at ang damit niya, pati ang maliit na bag na bitbit niya. Hindi niya maramdaman ang lamig. Mas malamig ang sakit sa dibdib niya. Paulit-ulit sa isip niya ang mga salitang binitawan ni Andrew. Ginamit mo ba ako? Lumabas ka sa bahay ko. Hindi niya na ipaliwanag. Hindi niya nasabi ang totoo. At ngayon, mag-isa siya, buntis. Walang pera, walang matutuluyan. Napahawak siya sa tiyan niya habang naglalakad sa gilid ng kalsada. Sorry. Bulong niya at hindi niya alam kung kanino. Sa bata ba? Sa sarili? O kay Andrew? Sa di kalayuan may nakita siyang maliit na simbahan. Bukas ang gate. May ilaw sa loob. Parang may tumawag sa kanya. Pumasok siya. Tahimik ang loob, amoy kandila at lumang kahoy. May ilang madre na nagliligpit ng mga upuan. Anak? Tanong ng isang madre nang makita siya. Okay ka lang ba? Doon na bumigay sa Elaine. Napahagulgol siya, pero pilit pa rin pinipigilan ng boses. Lumapit ang madre at inalalayan siya paupo. Buntis po ako, sabi niya sa pagitan ng hikbi. Wala po ako mapuntahan. Hindi na nagtanong ang madre. Hinawakan lang ang kamay niya. Dito ka muna, sabi nito ng marahan. Walang umaalis dito na walang tutuluyan. Sa maliit na kwarto sa likod ng kumbento, doon siya natulog ng gabing yon. Umiiyak pa rin siya hanggang makatulog. Pero sa unang pagkakataon matapos siyang palayasin, may bubong siyang nasisilungan. Kinabukasan, maaga siyang nagising sa tunog ng kampana. Tahimik siyang umupo sa kama. Hinimas ang tiyan niya. Hindi kita iiwan, bulong niya. Kahit wala na siyang gusto sa atin. Simula noon tumulong siya sa mga madre. Sa kusina, sa paglilinis, sa pag-aayos ng mga donasyon. Hindi sila nagtatanong ng sobra. Sapat na sa kanila na may isang babaeng nangangailangan ng pahinga at proteksyon. Araw-araw may dasal sa Elaine. Hindi niya hinihiling na bumalik si Andrew. Ang hinihiling niya lang na sana maging ligtas ang bata. Samantala sa mansyon hindi naman nakatulog si Andrew.
Nasa mesa pa rin niya ang pregnancy test. 2 guhit. Hindi niya alam kung galit ba siya, nasaktan, o natatakot. Hindi siya sanay mawala ng kontrol. At ngayon, pakiramdam niya, ginamit siya. Niloko. Pero may isang parte ng isip niya na bumubulong. Hindi ganon sa Elaine. Pinilit niyang itaboy ang ideyang yon. Hanggang sa dumating kinaumagahan sina Caleb at Kevin ulit. Nasaan yung helper mo? Bungad ni Caleb pagpasok pa lang. Umalis. Maikling sagot ni Andrew. Umalis? Bakit? Tinanggal ko. Nagkatinginan sina Caleb at Kevin. Bro, bakit? Tanong ni Kevin. Hindi agad sumagot si Andrew. Buntis siya. Bigla niyang sabi. Nanlaki ang mata ni Caleb. What? May pregnancy test sa kwarto niya. Tuloy ni Andrew. Malamig ang tono. Tingin ko ginamit niya ako. Tahimik si Caleb. May kung anong pumasok sa isip niya. Anong pangalan niya? Tanong niya bigla. Lina. Lina lang? Tumango si Andrew. Napahawak naman si Caleb sa ulo niya. Bro, pwedeng siya yung surrogate. Napalingon si Andrew. Anong sinabi mo? Yung babaeng naturukan ng maling sperm? Sabi ni Caleb. Mabilis na ang hininga. Hindi ko yan nakita ng personal. Pero may picture sa file. Ramdam ni Andrew ang lamig na gumapang sa batok niya. Hindi mo sinabing may nangyari pala talaga. Sabi ni Kevin. Kasi nga sabi ng doktora, di ba, hindi na buo. Sagot ni Caleb. Nanginginig na rin ang boses. Pero kung siya yun, parang may unti-unting nagdudugtong sa isip ni Andrew. Ang pagkakaputla na Elaine. Ang pagsusuka. Ang takot sa mga mata nito. At ang pregnancy test. Imposible. Bulong niya. Call the doctor. Sabi ni Caleb. Agad na tinawagan ni Andrew ang klinik. Doc, malamig yung bungad ang sumagot ang doktora. I want the truth. Ngayon din. Nagkanda utal-utal ang doktora sa kabilang linya. Yung babaeng maling naturukan ng sperm. Tuloy ni Andrew. Mariin ang bawat salita. Sino ang donor? Tahimik. Kung hindi ka magsasabi, sisiguraduhin kong hindi ka na makakapag-practice ulit. Dagdag pa niya. Napahikbi ang doktora sa kabilang linya. Sir, kayo po? Parang gumuho ang sahig sa ilalim ni Andrew. Kayo po ang sperm donor na naiturok. Hindi po kay Sir Caleb. Napaupo siya. Bakit hindi niyo sinabi? Tanong niya na halos pabulong. Nagpanik po ako, sir. Natakot po ako na mawala ng lisensya. Sinabi ko po kay Sir Caleb na hindi na buo. Tapos hindi na namin makontak yung babae pagkatapos naming sabihin na ipa-abort kong mabuo. Nanlabo ang paningin ni Andrew. Si Elaine, mag-isa. Sinabihan na ipalaglag ang bata at pinalayas pa. Shoot! Bulong ni Caleb na nakahawak sa ulo. Hindi naman makapagsalita si Andrew. Hindi na siya galit. Hindi na siya nalilito. Wasak na wasak lang siya. Siya ang ama at itinaboy niya ang babaeng nagdadala ng anak niya. Hindi na maalala ni Andrew kung kailan siya huling nakaramdam ng ganitong klaseng bigat. Hindi ito yung pagod sa trabaho. Hindi ito yung stress sa negosyo. Hindi ito yung problema na kayang lutasin ng pera, koneksyon o talino. Ito yung bigat na nasa dibdib. Yung tipong kahit huminga ka, parang kulang ang hangin. Buong gabi siyang nakaupo sa study. Hawak ang cellphone, paulit-ulit tinitingnan ang lumang CCTV clip sa hallway ng mansyon. Yung huling beses na nakita sa Elaine na lumabas sa gate, bitbit ang maliit niyang bag, basang-basa sa ulan. Hindi niya napigilan ang sarili. Paulit-ulit niyang pinapanood. Bakit hindi mo malang ako hinabol? Tanong niya sa sarili. Dahil galit siya noon. Dahil nasaktan siya. Dahil akala niya
Niloko siya. Ngayon alam niya na ang totoo. Siya ang ama. At tinaboy niya ang babaeng nagdadala ng anak niya. Habang takot, habang mag-isa, napahawak siya sa noo. Hanapin niyo siya. Utos niya kinaumagahan sa head of security ng bahay. Sir, wala po kaming record kung saan siya pumunta. Gamitin niyo lahat ng connections natin. Hindi na mahalaga kung sino makakaalam. Hindi na mahalaga ang reputasyon. Isang bagay lang mahalaga ngayon. Mahanap si Elaine. Unang pinuntahan ni Andrew ang dating boarding house na nilapitan na Elaine bago siya naging stay-in. Wala na po siya rito. Sabi ng landlady. Bigla na lang umalis. Saan po siya pumunta? Hindi na nagsabi. Tahimik lang kasi yun, mabait na bata. Parang sinaksak ang puso ni Andrew sa salitang mabait. Sumunod niyang pinuntahan ang ospital kung saan nagpapacheck ang nanay ni Elaine. Base sa mga papeles na nakita niya sa drawer nito noon, na-discharge na po sila. Sabi naman ng nurse, may nagbayad daw ng operasyon. Napapikit si Andrew. Kahit sa sitwasyong yon, inuna pa rin ni Elaine ang nanay niya. At siya, inuna ang pride. Lumipas ang mga linggo. Walang balita. Nagpakalat siya ng discreet na paghahanap. Hindi public, hindi scandal. Tahimik lang pero malawak. Mga private investigator. Mga contact sa clinic. Mga charity centers. Wala. Parang naglaho si Elaine sa mundo. Sa mansyon, kapansin-pansin naman ang pagbabago kay Andrew. Hindi na siya masungit sa staff. Hindi na siya sumisigaw kapag may mali. Mas tahimik siya. Mas madalas mag-isa sa hardin. Nakatitig sa kawalan. Isang gabi, nadatnan siya ni Kevin sa terrace. May hawak na baso pero hindi umiinom. Bro, sabi ni Kevin na marahan. Hindi mo kasalanan ang lahat. Tinaboy ka siya habang buntis siya sa anak ko. Sagot ni Andrew ng paos. Anong tawag doon? Tahimik si Kevin. Ni hindi mo lang ako nagtanong. Dagdag ni Andrew. Ni hindi ko malang siya pinakinggan. Hindi mo pa alam noon. Pero alam ko na ngayon. Sagot niya. At wala na siya. Samantala sa isang tahimik na kumbento sa probinsya, unti-unting lumalaki ang tiyan na Elaine. Simple lamang ang buhay niya roon. Gigising siya ng maaga para tumulong sa kusina. Maghuhugas ng gulay, mag-aayos ng mga donasyong damit. Minsan tumutulong siya sa maliit na klinik ng simbahan. Tagahawak ng kamay ng mga pasyente. Tagabigay ng tubig. Magpahinga ka anak. Madalas sabihin ng isang madre. Buntis ka. Ngumiti lang siya. Kaya ko pa po. Pero tuwing gabi, pag isa na lang siya sa maliit niyang kwarto, doon lumalabas ang pagod. Hinahaplos niya ang tiyan niya. Malapit na tayo. Bulong niya. Hindi niya alam kung hinahanap pa siya ni Andrew. Hindi niya alam kung may pakialam pa ba ito. Pero pinili niyang huwag umasa. Mas madaling mabuhay kapag wala kang inaasahan. Sa simbahan, hindi siya tinatanong tungkol sa ama ng bata. Hindi siya hinuhusgahan. Tinatanggap lang siya. At sa gitna ng katahimikan, unti-unti siyang natututong maging matatag. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa batang nasa loob niya. Lumipas ang mga buwan. Sa mansyon ay mas lalo lang lumalim ang pagsisisi ni Andrew. Isang araw, may dumating na report mula sa isa sa mga taong inutusan niyang maghanap. Sir, may lead po. May babaeng buntis na tumutulong sa isang kumbento sa Laguna. Tugma po sa description. Hindi na niya hinintay matapos ang detalye. Ayusin niyang sasakyan. Ngayon na. Habang nasa biyahe, hindi siya mapakali. Paano kung ayaw na siya makita na Elaine? Paano kung huli na ang lahat? Paano kung may nangyari na sa bata? Napapikit siya at mahigpit na hinawakan ng manibela. Please, bulong niya. Sa unang pagkakataon, hindi sa business deal, hindi sa presentation, kundi sa Diyos na hindi niya madalas kausapin. Bigyan mo lang ako ng chance na maitama ito. Sa kabilang dulo naman ng daan,
Sa tahimik na kumbento na hindi niya pa nakikita, may isang babae nakaupo sa ilalim ng puno. Hawak ang tiyan niya. Nakangiti habang kinakausap ang batang dinadala niya. Hindi niya alam na papalapit na ang lalaking matagal niyang minahal. Dala ang pagsisisi, pag-asa at isang pusong handa ng umako ng responsibilidad. Madaling araw magsimula ang sakit. Tahimik ang buong kumbento, pero sa maliit na kwarto sa likod ng lumang gusali na paupo sa Elaine sa kama, hawak ang tiyan niya. Napahadaing siya at mahina. Akala niya ay simpleng kirot lang, pero ilang minuto pa, mas lumakas, mas regular. Kumapit siya sa gilid ng mesa habang pilit na humihinga ng malalim. Kaya natin to. Bulong niya sa sarili. Narinig niya ang isang madre na dumaan sa hallway. Elaine? Mahinang katok. Anak, okay ka lang ba? Hindi na niya napigilan ng isa pang daeng. Mabilis na kumilos sa mga madre. Hindi man sila ospital, sanay sila sa mga ganitong sitwasyon. May maliit silang clinic at may contract na kumadrona sa bayan. Sa loob ng simpleng delivery room, hawak na Elaine ng kamay ng isang madre habang pawis na pawis. Nanginginig pero matatag ang loob. Huminga ka lang anak, sabi ng kumadrona. Malapit na. Sa bawat kirot, isang pangalan lang pumapasok sa isip niya. Si Andrew. Hindi sa galit, hindi sa sakit, kundi sa tahimik na pag-asa na sana balang araw malaman nito ang totoo. At sa huling lakas na inilabas niya, umiiyak na tunog ng sanggol ang pumuno sa kwarto. Napahagulgol si Elaine. Babae! Nakangiting sabi ng kumadrona. Inilapit sa kanya ang sanggol. Balot sa puting kumot. Maliit, mainit, buhay. Napahawak siya sa pisngi nito. Luhaang nakangiti. Hello? Bulong niya. Andito na si Mama. Kinabukasan, pagod pero masaya ang mga madre. May bago ng sanggol sa kumbento. Bihira pero laging espesyal. Nasa maliit na silid si Elaine. Nagpapahinga habang yakap ang baby niya. May mahinang katok sa pinto. Anak, sabi ng madre. May kakaibang ngiti. May bisita ka. Nagulat siya. Bisita po? Tumango ang madre at dahan-dahang binuksan ang pinto. At doon tumigil ang mundo na Elaine. Nakatayo sa may pintuan si Andrew. Payat, halatang hindi natutulog ng maayos. Pero malinaw ang mga mata. Puno ng emosyon na hindi niya pa nakitang ganito katindi noon. Hindi agad siya nakapagsalita. Hindi rin sa Elaine. Tanging tunog ng mahinang paghinga ng sanggol ang maririnig. Elaine? Mahinang tawag niya. Parang nabasag ang pader na matagal niyang tinayo sa puso niya. Napuno ng luha ang mga mata niya. Paano mo ko nahanap? Bulong niya. Hindi ako tumigil maghanap. Sagot niya na paos ang boses. Lumapit siya ng dahan-dahan. Parang natatakot na baka mawala ulit siya kapag masyado siyang mabilis kumilos. Napatingin siya sa sanggol, sa bisig ni Elaine. Nanlambot ang tuhod niya. Siya ba? Hindi niya matapos. Tumango sa Elaine, umiiyak. Anak mo. Doon ay tuluyan ang tumulo ang luha ni Andrew. Hindi siya umiyak noong pinalayas niya sa Elaine. Hindi siya umiyak noong malaman niya ang totoo. Pero ngayon, sa harap ng maliit na buhay na hindi niya inakalang magkakaroon siya, napaiyak siya na parang bata. Sorry, bulong niya na paulit-ulit. Sorry, Elaine. Ang dami kong mali. Hindi kita pinakinggan. Hindi kita pinotektahan. Umiiyak na rin sa Elaine. Ayoko tang lokohin. Sabi niya, natakot lang ako. Hindi ko alam paano sasabihin sa'yo. Lumapit si Andrew at dahan-dahang hinawakan ng pisngi niya. Hindi ka nagkulang. Ako ang nagkulang. Tumango sa Elaine at sa unang pagkakataon, matapos ang lahat, niyakap niya si Andrew habang hawak pa rin ang sanggol. Tatlo na silang umiiyak pero hindi na sa sakit, sa ginhawa na sa wakas. Wala nang sekreto,
Paglabas ni Andrew ng kwarto, kinausap niya ang mga madre. Maraming salamat po sa pag-aalaga sa kanila, sabi niya ng taos puso. Hindi ko po ito makakalimutan. Nagbigay siya ng malaking donasyon para sa kumbento, sa maliit na lang klinik at sa charity works nila. Pero higit pa sa pera, ramdam ng mga madre ang sincerity niya. Alagaan mo sila, sabi ng isa. Iyan ang tunay na kayamanan mo. Tumango naman siya. Opo, sister. Makalipas ang ilang araw, handa na silang umalis. Hindi madali para kay Elaine magpaalam sa kumbento, pero alam niyang kailangan na nilang magsimula ng bagong buhay. Sa labas ng simbahan, hinawakan ni Andrew ang baby carrier habang si Elaine naman ay mahina pa, pero nakangiti. May katabi siya. Sigurado ka ba? Tanong niya. Tumango naman si Elaine. Basta magkasama tayo. Ngumiti si Andrew. Pagdating nila sa mansyon, ibang-iba na ang pakiramdam. Hindi na ito malamig. Hindi na ito tahimik. May iyak ng sanggol, may halakhak. May mga yapak na may kasamang pag-asa. Sa sala kung saan minsang narinig ni Elaine ang katotohanan na sumira sa puso niya, ngayon nakaupo siya sa sofa. Hawak ang anak nila. Sa tabi niya ay si Andrew. Hindi na malamig na amo, kundi isang ama na takot magkamali ulit. Pero handang matuto. Kaya natin to, sabi niya. Ngumiti naman si Elaine. Oo, basta sabay. At sa mansyon na minsang naging lugar ng sikreto at sakit, isang bagong pamilya nagsimulang bumuo ng mga alaala. Hindi perpekto, pero totoo. At puno ng pagmamahal. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!